Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So first message ninyo is justice, energy. So maaari ng iba sa inyo rito, baka ang trabaho ninyo no related to to law enforcing agency siguro no, or baka kayo ay nagtatrabaho sa korte, gumagawa ng rules, ng batas, mga ganon, ano, maaring related dyan yung inyong career. Po pwede rin, no, ang iba sa inyo rito is going to um, siguro mayroong pinaglalaban no sa korte sa ngayon, or pa pwedeng sa kung anumang institusyon, maaaring you are claiming for your right or whatever na sa tingin ninyo para sa inyo yon, no, maaaring ganun ang ganap, no. So good luck sa iyo dyan. And we have Queen of Water. Sa ngayon, Aquarius, feels like you're going to embody the energy of Queen of Water, na you are going to be very compassionate, magiging very loving kayo, very giving, very encouraging, very helpful. Um, siguro din yung psychic abilities ninyo will be on point, mas extrang intuitive kayo sa ngayon, mas malakas yung receptivity ninyo sa mga mensahe from the divine, from the downloads, mga ganon, ano. Maaaring, ano kayo ngayon, malakas ang radar, kumbaga. At saka, ano kayo, malambot, no, yung inyong puso. So, we also have strength. Kailangan mo din ngayon na siguro magpakatatag din kayo. Ano, kailangan mo din siguro na maging matibay ang inyong dibdib sa ngayon. At, lakasan mo ang inyong loob, gisingin mo yung inyong courage, yung inyong inner strength, yung bravery ninyo, kasi po pwedeng meron kayong sitwasyon na kailangan na maging matibay ang dibdib mo, 'di ba, sa pagharap ng hamon ng buhay, maaaring ganon. So lakasan mo lang ang inyong loob, kasi always remember na binigyan tayo ng strength, binigyan tayo ng courage ng universe, para na matutunan nating lumaban, 'di ba? Ng patas sa buhay. Maharap natin kung ano man ang mga problemang dadaan or dadating sa buhay natin. Okay? So, what else? So, we have the Bard. Ayan. So, ang iba sa inyo dito siguro napaka hilig din siguro ninyo, no, sa musika. 'Di ba? Baka mahilig kayong kumanta, or mahilig lang kayo makinig sa kanta, sa music, or po pwede rin na baka nagsusulat din kayo ng kanta, or maybe nagtutugtog kayo, no, ng musical instrument, po pwedeng yun ang mga interest ninyo. So baka mas ngayon, ano, you're going to be focusing more on that, kasi maaring yan ang nag-i-inspire sa inyo, yun ang nagmo-motivate sa inyo para to continue, 'di ba, na lumaban sa hamon ng buhay. Maaring ito yung nag-i-inspire sa iyo, yung music, yung siguro nagsusulat din kayo ng mga scripts, siguro nagsusulat din kayo ng mga tula, mga ganyan, ano. So we also have truth. Ayan, maaari na there are some truth that is coming to light. Po pwedeng meron kayong mga katotohanang madidiskubre about anything. Depende sa inyong sitwasyon. Maybe there is some truth that you will find out regarding sa kung sino man, no, na maaring importante sa buhay mo, or kung pwedeng merong katotohanan na merong truth na madidiscover kayo about po pwedeng mga issues sa trabaho, 'di ba, sa pamilya, sa relationship. So depende 'yan sa inyong sitwasyon, ano. But yeah, there is some truth that is coming to light, no. So merong truth, no, that will be revealed, kumbaga, or discovered. So we also have the mystery. Wow.
napaka-misteryoso, no? So, siguro yung truth na to, this is the mystery, kumbaga, no? Maaaring ito yon, no? Very mysterious ang dating ng energy na ito talaga. Maaaring meron ditong mga mysterious na sitwasyon na ngayon madidiscover mo na, kumbaga, no? Kung anong bumabalot sa mystery na to. So, this could be a mystery of a place, or a mystery of a situation, or mystery behind a specific thing, no? Isang bagay siguro na maaring matagal mo na ding gustong madiskubre, kung bakit nag-i-exist ang bagay na yan, bakit nandiyan dyan ang bagay na yan, no? At maaari ngayon, ito yung truth, no? Yung truth na to could be related to this mystery. Baka ito na yun yung time na madidiscover mo na yung buong katotohanan about that something, no? So, what else? So, we have synchronicity. Divinely guided ka, no, Aquarius, kaya pinapadalhan ka ng synchronicity, pinapadalhan ka siguro ng iba pang klaseng guidance ng divine universe, no? Aside from synchronicity, baka mayroong mga signs, may mga omens, mga ganyan, na pinapakita sa iyo ang universe, no? And that is guidance para sa iyo, to guide you on how you're going to navigate your circumstances, or kung paano mo inanavigate yung mga kaganapan sa buhay sa ngayon. So, we also have the forgiveness. Ayan, maaaring magpapatawad ka na rin. Baka marirealize mo sa ngayon na mas magaan, no? Magiging pakiramdam mo if you are finally going to forgive the people that have hurt you in the past. Kasi, 'di ba, kapag minsan yung pagpapatawad na yan at necessarily na meron taong lalapit sa'yo na nagkamali sa'yo, or nakapagdulot ng hindi magandang sitwasyon sa'yo, pwedeng lalapit sa'yo at hihingi ng kapatawaran mo, 'di ba? At magpapatawad ka. But mayroon din naman na kahit hindi humihingi ng tawad sa'yo, but pipiliin mong magpatawad, pipiliin mong patawarin na sila para na sa gayon makapag-move on ka na sa buhay. So, pwedeng ganun din ang mangyayari sa inyo sa ngayon, na willing ka nang i-forgive ang mga taong ito para makapagsimula ka na ng bagong buhay. Matanggal na yung bigat sa dibdib mo, mabunutan na ng tinik, kumbaga, ang dibdib mo, at gumaan na ang inyong pakiramdam, no? So that makapagsimula ka na ng bagong buhay on a clean slate. So, pwedeng meron ng ganon, no? In order for you to move on with your life, start moving forward, no? Papagaanin mo na yung pakiramdam mo by forgiving, okay, those people who have hurt you. So, we also have physical activity. Aquarius, importante din ito na pansinin mo yung mensahe na ito, kasi baka ang iba sa inyo rito, mas maraming oras during the day, no, ang naigugugol mo lang sa pag-upo. Kasi baka ang trabaho ninyo pwedeng nasa, alam mo yun, pwedeng nasa opisina ka, pwedeng yung trabaho mo computer work, 'di ba? So, most of your time siguro, 'di ba, nakaupo ka. Or pwede rin na other things naman na ginagawa mo, hindi naman computer work, pero maaring it requires you to sit at the same time, 'di ba? Na ginagawa mo kung ano man 'yan. So, paano na lang kung all day ang trabaho mo, 'di ba? So, all day kang nakaupo, yung ganon. Kaya you're being invited here, you're being reminded na kailangan mo ng physical activity. You need to engage in physical activity. So, pwede mong pagplanuhan yan, how you are going to incorporate that physical activity sa routine mo, 'di ba? Kung mag-walking ka, magte-treadmill ka, or anumang klaseng exercise ang gagawin mo, or whatever, dancing, zumba, mga ganon, So, depende yan sa inyong sitwasyon. But this is an important reminder para sa'yo, na you need to engage in physical activity, kung ano man ang safe na pwede mong gawin. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.